I made this explanation para mawala lang yung pag-akala nila na tayo, ang mga membro ng Congress, ang naglalagay ng budget doon sa NEP. What we are doing this afternoon is we are in the right track for purposes of orderly proceedings. Okay, magandang araw po sa inyo lahat and welcome ulit dito sa ating Hitang Tabunan PH channel mga kababayan. And nandito na po tayo para sa panibagong reaction video ngayon. At ito mga kababayan, pag-usapan natin kasi kaninang hapon lang, nag-umpisa na ng, hindi pa ito investigation pero briefing pa lang mga kababayan. So most likely, tinitignan nila kung saan sila mag-uumpisa sa kanilang investigasyon. Kaya nagkaroon ng briefing at inimbitahan, nagkaroon ng briefing dyan sa House of Representatives at inimbitahan ang sekretary ng DPWH para pag-usapan kung ano nga ang nagiging problema dito sa issue ng flood control projects mga kababayan. And unfortunately, ito yung mga nakikita natin, ito yung pag-usapan natin ngayon, ito yung katanungan natin. Kasi ilang kongresista mga kababayan naghuhugas kamay na nga ba? Iniiwas nga ba nila sa totoong issue mga kababayan na kung saan ang pinupuntirya ni PBBM at matagal lang pinuntirya ni Vice President Sara Duterte mga kababayan ay yung mga pagkontrol nila sa budget at pag-insert nila sa mga budget dyan sa annual budget ng ating bansa mga kababayan. At ito pa, nakikita natin dito mga kababayan na mukhang DPWH ang bababagsakan ng sisi dito mga kababayan. Okay, stay tuned kayo dito sa huli, hanggang sa huli mga kababayan kasi nga ito pag-uusapan natin. Pag-uusapan natin, titignan natin dito mga kababayan kung bakit natin ito natanong na kung saan nga mukhang naghuhugas kamay itong mga kongresista na ito mga kababayan. Okay, ito. Mapakinggan natin itong mga parte na ito mga kababayan. Of course, hindi natin ito tapusin ha. Then, naka-speed up lang din po ito mga kababayan. Okay? So, paki-like po and share yung videos natin and then paki-subscribe din po sa ating channel. Ito, pakinggan natin mga kababayan. Now, yung department ngayon ang magpili sa RBP na sinabit ng region. Remember that the region submits more than their allocation. For example, ang isang region, 35 billion nga lang ang matanggap, pero 200 billion ang nasubmit na project. It's them who will decide the projects that will be included in the NEP or the National Expenditure Program. Bakit ko ito sinabi? Para mawala yung misconception na ang nag-determine ng mga projects, mga region, ang mga congressmen. It's not. It is based on the submittal of the department reviewed by the Provincial Development Council and the Regional Development Council. Ngayon, mayroon ng projects na lumabas, halimbawa, equivalent to the 35 billion for one region, it will be again subdivided or reallocated into the district. Mayroon din silang criteria paano ito i-distribute. Now, pag mayroon ng NEP, the projects that are prepared by the Department of Public Works and Highways in the form of NEP or National Expenditure Program, it will be submitted to the Department of Budget and Management for them to review. And then after the review of DBM without correction, for example, and all other agencies have submitted already, they will now present this to the Executive Department for them to approve. Once approved, after the zone of the President, 2 weeks after, it will be presented to us for deliberation. Ngayon, ano ang dinideliberate natin dito? Ang dinideliberate ng Congress is the NEP or the National Expenditure Program. Yon ang ating nire-review. Nire-review natin ang lahat ng ahensya ng gobyerno na mayroong submittal through that NEP. No? So isa-isa doon, ang NEP nila, i-convert natin into GAB or General Appropriations Bill, and then we will conduct the first reading, and then it will be passed to the Committee on Appropriations for the detailed discussion. Ngayon, nadi-discuss natin yan, it passed through process, mayroong period of amendments kung saan binibigyan ang mga ahensya ng gobyerno pastor process mga kababayan, hindi na niya in-explain ano yung proseso na yon kasi alam ng taong bayan na doon sa proseso na yon ay
doon nangyayari yung mga budget insertions, mga kababayan. Hindi na niya in-explain. Pero earlier niyan, in-explain niya kung anong nangyaring proseso bago maipasok sa NEP. Di ba? Kasi sinasabi lang niya dito na ini-evaluate daw nila yung sinasubmit na NEP. Okay? Kasi trabaho doon lang, congressman nag-evaluate, mga kababayan. Well, we discuss, pag-usapan natin ito, ha. Patuloy lang natin. Note to submit their errata. So may mga errata sila. Yung errata nila is agency-sponsored errata, but it does not prohibit the Congress as our powers to amend or to make amendments on some of the provisions of amendments yung term na ginamit, mga kababayan. Pero, in short dyan, pagbabago or kasali na dyan yung mga gustong or mga insertions nila sa sinubmit na NEP. Well, technically amendments nga tawag dyan. Pero of course, alam natin yan na may mga pinapasok sila dyan sa kanilang mga amendments. That particular GOB because nare-review nga natin. Nakita natin na may mga ahensya ng gobyerno na ang absorptive capacity mahina, binabawasan natin yan, and so on and so forth. Ganun yan, no? And after the approval, the third reading, it is submitted to Senate. So Congress is composed of two houses, the lower house and the upper house, and therefore, ang ating finished product, isasubmit natin sa kanila. Yun. I made this explanation para mawala lang yung pag-akala nila na tayo, ang mga membro ng Congress, ang naglalagay ng budget doon sa NEP. At saka yung ating... Pero mga kababayan, naghuhugas kamay. Hindi naman, wala namang accusations, mga kababayan, na kung saan yung mga kongresista ang naglalagay ng proyekto sa NEP. Ang issue nga dito sa BICAM. Kasi naintindihan ng mga tao na yung NEP galing sa executive, yan yung pinopropose. Ang problema nga, kayo dyan sa Congress, maraming amendments, maraming binabago, maraming ini-insert. Di ba? So kaya nga, nagka-letse-letse yung flood control projects, and until now, ilang taon na, more than a decade na kung saan, ganyan pa rin yung problema until now. Ito patuloy mo natin kasi binara ito ng isang kongresista din, mga kababayan. Pinapakita niya dito, nililis itong si Representative Momo, mga kababayan, ng Surigao del Sur. Naghuhugas kamay, hinuhugasan ng kamay ng Congress. Ito na. Sige, patuloy natin. Yung ating nire-review ang NEP, National Expenditure Program, which originates from the Executive Department. Ang kasalanan pa ng Executive Branch, mga kababayan. Salamat, Congressman Momo. Yes, Mr. Chair, wala naman siguro nakikita tayong problema dun sa preparation ng NEP by the Executive at yung approval ng House dun sa ating GAB. Ang naging problema dito sa ating budget ngayon, hindi naman sa preparasyon natin dito Ang naging problema dun sa BICAM, kung saan ang allegation may mga insertions na hindi na pag-aralang mabuti ng Department of Public Works and Highways. So, to simplify all these things, simple lang. Tama, mga kababayan, at least ito sino ba ito? Representative Edgar Erice, mga kababayan. Hindi ko alam kung anong distrito, kung may distrito ito or party list ito. Comment nyo nga dyan kung sino ito. Ito si Representative Edgar Erice. At least, mga kababayan, alam niya. Pinpoint niya, mga kababayan, kung ano talaga ang issue dito na dapat nilang pag-usapan. Kasi ito nga, briefing pa ito, tinitingnan pa nila kung saan sila dapat mag-umpisa. Pero yung isa, yung si Representative Momo, mukhang nililihis, hinuhugasan niya yung kamay ng Congress na kung saan sinasabi niya, pinapalabas niya na hindi naman yung Congress or mga congressman ang nagpapasok ng budget dyan sa NEP. Pero ito nga, nilinaw dito. Klaro dito, mga kababayan, na wala namang problema sa preparation ng NEP kasi sa executive yan. Ang problema dito sa BICAM, yung mga nangyayaring insertions. Ito, patuloy natin. Lang naman, ano ba yung mga insertions? Ano ba yung mga proyekto na yon? Yun naman ang pinagmulan lahat At
palagay ko, nagkataon lang na napansin ng ating Pangulo na bumaha, nadamay na itong mga proyekto na ito. Ang dapat siguro nating tingnan dito, ano ba talaga yung mga flood control projects na pumalpak. So to simplify, kasi kung iisa-isay natin lahat yan, hindi tayo matatapos dito. Siguro we can just ask the DPWH to submit all these projects, tapos magkaroon tayo ng individual reviews per our regions, yung ating mga concerns na regions. Yun siguro pinakamaganda natin gawin, dahil yung NEP, Gab, yan yung sistema natin. Hindi naman natin pwedeng baguhin na yan. It's our right as a representative of the people to propose amendments, to review. Nako. Maganda na sana yung introduction yung mga kababayan, kaso mukhang lumihis pa. Oh, nandun na sana, di ba? Oh, yung sa insertions ng BICAM din, lumihis doon na papunta sa DPWH. Nako. Sasaludo pa naman sana ako dito kay Edgar Irisi, mga kababayan. Wala naman ito. Bigyan natin ng chance. Proposal of each departments. So, hindi na mababago ito. Ang question lang, meron ba mga congressional insertions during the BICAM na hindi naman dumaan sa pag-aaral, especially the flood control projects? At least mga kababayan, naibalik niya. Agency concern. Maraming salamat. Ito mga kababayan, pag-usapan natin. Kasi nga, tingnan natin ito mga kababayan, ha? Yung gumagawa sila, again, ito kasi isa sa mga problema ko na nakikita sa konstitusyon natin mga kababayan dyan sa kanilang three branches of government, ha? So executive, legislative. Binigyan ng kapangyarihan itong legislative, itong Congress, yung Senate at House of Representatives na i-control yung, kaya nga tinatawag silang power of the purse, kinokontrol yung pera ng bansa. Okay? Ang nakikita kong issue dito mga kababayan, yung executive, yung nag-i-implement, ang may katungkulan na kung saan, in terms of safety, lahat, di ba? Kasi nga executive, nag-i-execute sila kung ano yung mga priorities nila, ano yung plano nila, anong dapat nila implementa para sa ikabubuti ng ating bansa at ng taong bayan. Of course, katuwang dyan ay kailangan nila ng pera, kailangan nila ng budget. Kaya nga, ang problema, nagsasubmit yung executive ng NEP or National Expenditure Program. Well, probably nakikita ko na para makontrol din ng ibang branches ng government katulad ng legislative yung paggasta ng pera ng executive, kasi pwede din naman na abusuhin ng executive yung mga proyekto nila or i-overprice nila yung mga projects nila kung saan mangyayari yung corruption. Pero mga kababayan, mas madali na lang sana ma-pinpoint kung saan nagkaroon ng problema kapag ganyan, kapag ibigay na lahat sa executive yung budget. Okay? Or kung hindi man pwedeng gawin ng ganyan, at least dito mga kababayan, kahit sinasabi lang wala silang magawa, actually meron, magawa sila ng batas na baguhin na nila na hindi na sila dapat mangialam dyan or magkaroon or mabigyan ng kapangyarihan na mabigyan ng amendments. Dapat baguhin, magkaroon sila ng batas na kung saan, kung may amendment sila or may suggestion, may plano sila para sa kanilang distrito, ipasok na nila dito bago pa sa NEP, bago pa magsumiti ng NEP, mga kababayan, para wala na talagang amendments. Or ibang paraan para hindi maapektuhan yung kung anong plano ng executive. Okay? So kasi nga ito, instead na ginawa itong ng konstitusyon na binigyan ng power of the purse itong House of Representatives para maiwasan yung corruption, ang nangyayari, mas marami ng corruption. Bakit? Kasi doon nga nag-i-insert ng mga proyekto na kung saan sila din yung mga kontraktor. Diba? Kaya nga dumami yung kongresista, dumami yung mga party list kasi ito nakikita nilang loopholes natin sa ating batas, sa ating konstitusyon mga kababayan. So ano nangyayari ngayon?
Every time mag-submit ang executive ng NEP, yung kung anong plano talaga nila, flagship plans nila, ina-amend ng mga congressman. At ini-insert nila kung ano yung gusto nilang mangyari, ano yung mga proyektong gusto nila kasi siguradong kikita sila. So, mawawala ng kapangyarihan yung executive. So kahit sino pang ilagay mo presidente sa ating bansa mga kababayan, kapag ganitong klase ang Congress meron tayo, wala talagang mangyayari. Okay? Kasi nandito sa Congress yung korupsyon na nangyayari. Ate, titingnan natin ito ha. Ito ang prenisinta ng DPWH. NEP versus GAA. Yung NEP, National Expenditure Program, proposal ng DPWH na budget. Tapos kung magkano yung inapprove or lumabas sa final na General Appropriations Act na pinirmahan ng presidente, mga kababayan. Okay, tingnan ninyo, NEP. Halimbawa, dito na lang tayo sa may red, mga kababayan. Ito, 2024 NEP. 822 billion yung request nila. Lumabas sa GAA, 997. Kung titignan natin, assuming kung walang insertions or amendments dito, masasabi mo talaga na mas malaki ang naisa-assign na pera sa DPWH. So dapat expected sana na mas marami pa silang projects na magagawa kasi in-increase na yung budget sa kanila compare doon sa ni-request nila. Di ba? Punta tayo dito sa 2025 NEP. Ganon din, 900 billion yung request, ang lumabas trillion. Trillion ba ito? Basta may increase na 9% mga kababayan, hindi ko alam, trillion, B nakasabi dito. Pero ano ito, wala namang 1,000 billion, so trillion na yan. Okay? So ganon din, nag-increase. Pero kung titignan natin dito mga kababayan, titignan natin dito. Ito ba? Mga allocations nila dito. Ito mag-increase sa GAA, di ba? 24, 25 versus. So, yan, nag-coincide ito doon. Nag-increase dito, di ba? May mga increase dito sa GAA from 24, 25. So, dapat expected na mas marami sanang project din talaga yung DPWH, lalo na sa mga flood controls at infrastructures. Unfortunately, lalo nga ngayon, bumaha sa Luzon, nakikita natin na ang daming kakulangan or problema. Pero, punta tayo dito. Dito natin makikita mga kababayan, patungkol dito sa maintenance ng DPWH. Kung napapansin ito, maintenance, may flood control, public buildings, national roads, mga maintenance ito, repair and maintenance. Yung request, halimbawa sa 2023 ay 25 billion. Ang inirelease lang, inapprove lang ng Congress ay 6.83. Imagine the difference, di ba? Ito. Tapos dito sa 2024, 25 billion yung request, ang in-approve lang 7 billion. Sa 2025, 25 billion yung request, ang in-approve 6.89 billion. Ganyan ang ginawa na amendments ng Congress, mga kababayan. Nag-cut sila ng mga budget dito. Again, anong purpose dito na pinakita ko? Yung DPWH, yung ni-request nila, nag-conduct na sila ng study dyan. Feasibility, ito nga, maintenance na nga ito eh. May na ready na ka-assign ng mga budget dyan, mga trabahante dyan, may mga tao na dyan, kasi maintenance na nga lang. Diba? And yet, nag-cut ng budget itong Congress. Punta tayo dito. Infrastructure flagships ito ha. Then foreign assisted. Tignan ninyo. Sa NEP, 2021, 80 billion. Nirelease nila, inapprove nila 20. 2022, 52, inapprove nila 7. Ang laking difference, budget cuts, ang laki, 2024 nga, 100%.
So wala silang in-approve dito sa infrastructure flagship projects, foreign assisted projects sa 2025. So tanong natin, 'di ba? Ang kabuuang in-approve ng Congress sa GAA sa DPWH, 'di ba nag-increase lahat sa 2024 and 2025 compare doon sa ni-request nila? Pero bakit dito mga kababayan ang daming cuts? Ang daming cuts, 'di ba? Punta tayo dito. Oh. Ito summary na yata. I think summary ito ha. Oh. Maintenance, another operating expenses, right of way, ito foreign assisted projects, ito mga cuts ito. Total cuts na in 3 years 55.99 billion, 103.5. Ha? 50.59 billion, 189. Ang lalaki ng mga cuts dito. Ha, kung nakita ninyo. Ang lalaki ng cuts in 3 years. Again, anong purpose dito na pinakita ko? Again, itong lahat may plano na ang DPWH, may tao na, may engineering works, nag-feasibility studies na, ito nga, maintenance na lang, lahat. And yet, nag-cut yung Congress. Pero, ang lumabas sa GAA, ang total ng budget ng DPWH, ay nag-increase sila. O, balikan natin dito. Noong 2024, nag-increase sila by 12%. Noong 2025, nag-increase ng 9%. Yet, yung details dito, NEP versus GAA, cuts lahat. Anong ibig sabihin? Ibig sabihin, ito yung nakikita ko mga kababayan na kung saan merong mga proyekto, merong mga budgets na isinali sa DPWH na wala talaga sa plano ng DPWH or wala sa kanilang NEP. Wala sa kanilang NEP, yet pumasok sa GAA. Ibig sabihin, Ibig sabihin mga kababayan, ang daming in-insert na mga proyekto dyan na hindi alam ng DPWH or nalalaman lang nila yan paglabas na ng GAA. Ngayon, tanong natin, ang DPWH ba nag-insert dyan? Of course, hindi. Walang iba kundi yung mga kongresista. So ngayon, dinideny nila na nag-i-evaluate lang sila, nag-a-amend lang. Pero ito klarong-klaro mga kababayan. At ito pa. May suggestion dito, isang kongresista, hindi ito ha. Nako. Mukhang isa din ito eh. Wala eh. Correct me if I'm wrong mga kababayan, pero wala. Nako, search niyo lang. May suggestion itong isang kongresista mga kababayan kung anong dapat gawin. Pero, anong reaksyon nung isa? Mukhang ayaw mga kababayan. Ito pakinggan natin. Mr. Chair, while the Secretary is preparing his answer. Congressman Ko, please. I would like to join in chorus by the manifestations of the 2nd District of Caloocan, Erese, that there must be a third party to investigate, especially that other factor says that there is a substandard. Another says that the contractor doesn't follow the construction methodology procedures. So, I would like to emphasize to this chair that there is a need of forensic review in order to determine that this structure that was finished by 9,956 completed project is within its structural integrity. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair. Ano ang mga suggestions dito mga kababayan? Ito, engineer ito eh. May later part, sinabi niya, engineer siya. Anong suggestion dito? Third party audit or investigator mga kababayan para malalaman talaga nila kung itong mga 9,000 plus na
flood control related projects na natapos ay pasok doon sa standards. Okay? So, pero mga kababayan, may isang kongresista na mukhang magtatakip butas dito, mga kababayan. Pakinggan natin. Let me just Mr. Chair. Yeah, I think with due respect to our colleague Congressman Ko of Masbate, I think what we are doing this afternoon is we are in the right track for purposes of orderly proceedings. This is actually an Right track daw sila, mga kababayan. investigation in aid of legislation. And whatever it is, Uy, may isa doon sa likod, mga kababayan. the product Uy, ayun oh. Oh, yung naka-glasses, kilala niya yan. Ito oh. Nako, isang kontraktor yan, mga kababayan. Ako. the product of this, Mr. Chair, Mukhang matatamaan with due yan. respect, is part of the our study or data where hopefully it can provide us some information and in making some recommendations purposely for this issue or topic on flood control. So this is a sort of, if I'm correct, this is a sort of a third-party briefing. Party briefing na mga kababayan. Di ba? Yung Congress daw, yung third party, na imagine niyo yan, mga kababayan. Ha? Which might lead Oh, imagine niyo yan. Sila yung nag-insert. Sila yung mag-iimbestiga. Sila yung sinatawag na third party na mag-iimbestiga. Naku, naglulukuhan tayo dito. to some informations that could provide us the information that our good gentleman is actually requesting. Because indeed that is a valid request. So let us continue. Congress, hopefully after the briefing we can move to continue these proceedings and hopefully arrive at a better perhaps recommendation and solution. Uy, tumatayo na si Gonzales, mga kababayan. Ako. Oh, kita natin. Ayan. Oh, si Gonzales yan sa likod, mga kababayan. Oh, isang kontraktor yan. This is what is really urgently needed. Solution to flooding. So let us give this committee a chance to proceed, and then after that we can discuss among ourselves, the members, and how we can go about this. We cannot complete this in actually one day. No, we have to evaluate everything. So thank you very much. Wala nang problema. Kaya kailangan nga ng third party na mag-imbestiga bago kayo mag-proceed para alam ninyo yung resulta ng iniimbestigahan ninyo. Meron kayong existing na data na fair. Nako, mga kababayan, pinagtatakpan yung sarili nila. Ito, patuloy natin kasi may sinasabi dito sa Irisim, mga kababayan. On our colleague. Yes, with due respect to our colleague. It's the President of the Republic of the Philippines who insinuated corruption. That is why it's very unfair if there will be no results. So I don't think that we have the absorptive capacity or the technical capability to determine whether these projects are defective or not. It's only for a technical group like a third-party evaluator. So, papabor po ito para sa Department of Public Works. Alam ko, mag-a-agree sila. Mag-a-agree sila dahil mali po yung allegation. Kung mali yung allegation, mapapatunayan nila na mali. At kung yun naman mga contractors ay gumawa ng kalokohan, malalaman nila. Hindi naman nila 9,900. Malalaman ba ng secretary yan? Malalaman ba ng regional director yan? Maaring doon lang yan sa inspector at district engineering level. At least, mag-guide sila nung third-party evaluation. Yun po yung punto natin. This is to help, we are supporting Secretary Bonoan. Especially, we came from the same town in Solsona, Ilocos Norte. Thank you. Okay, pause muna natin dyan, mga kababayan. Bago natin tapusin itong video natin, again, klaro dito, mga kababayan, ito nga mahirap dito, ha. At least, mga kababayan, nakakaroon na tayo ng idea dito kung sino-sino. Mukhang lumalabas na. Ito, umpisa pa lang, mukhang lumalabas na dito kung sino yung may pinagtatakpan at kung sino yung mukhang talagang totoong sincere dito sa kanilang
ginagawa na gusto nilang malaman kung ano talaga ang tunay na issue. Ito na nga, may mga suggestions, magagandang suggestions na kailangan natin ng third-party evaluator para magsasabi sa atin na itong 9,000 plus na flood control projects, alin dito ang hindi pasok sa standard or may problema. Para doon, at least, yan yung starting point ng investigasyon ng Congress. Ang problema dito, mga kababayan, ito na nga, may ilang kongresista, pilit pinagtatakban, at pilit na binabato dito sa DPWH only yung problema. So, mukhang mababagsakan nga talaga dito ang DPWH, mga kababayan, sa mga issues na ito. Okay? So again, balikan natin yung katanungan natin. Ilang kongresista naguhugas kamay na nga ba? Naku, mga kababayan, sagutin nyo, comment kayo dyan kung anong masasabi nyo dito. Okay? So kasi ako, yan yung mga nakikita ko, mga kababayan. Okay, so dito lang po muna tayo. Paki-like po and share ng videos natin, and then paki-subscribe din po sa ating channel. Okay, maraming salamat sa lahat at magandang araw po sa inyo.